Ang pagpapakasakit ng Panginoon ay galing sa pag-ibig na nag-aalay ng buhay para sa kanyang minamahal. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay passion. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, paki-like and follow na rin po ang aking Instagram at YouTube kung gusto nyo ng downloadable videos o kaya ng advanced Word of the Day. Panoorin nyo po yan sa YouTube. Mga kapatid, tayo ay nasa linggo na ng palaspas at ito'y tinatawag rin na Passion Sunday, ang linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang kulay ng ating liturhiya ay kulay pula. At makikita, maririnig po natin sa araw na ito ang dalawang ebanghelyo na kung saan ang isa ay tungkol sa maringal na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem na kung saan siya'y sinalubong ng mga tao habang sila ay may hawak-hawak na mga palaspas. Ang ikalawa ay ang mahabang passion narrative. Kaya po hindi na natin binasa yung gospel para po dito sa Word of the Day kasi it will take maybe around 10 to 15 minutes para basahin yung ating gospel dahil ito yung pasyon ng ating Panginoong Hesus. Ano ba yung kaugnayan ng palaspas at ng pasyon? Mga kapatid, tandaan natin na itong bagong palaspas na ating binasbasan ngayong araw na ito ay siya ring susunugin sa susunod na taon kapag ito'y naging lumang palaspas. May sinunog tayong lumang palaspas noong Miyerkules ng Abo at ngayon ay nagbabasbas tayo ng panibagong palaspas. Yung paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma ay paglalakbay natin sa pagbabago. At ito naman yung paanyaya sa atin ng ating mga pagdiriwang at ito yung kahulugan ng 40 sa Kwaresma, pagbabago. It means change. Napakahalaga na tayo ay sumailalim sa pagbabago. Sabi nga, the only permanent in the world is change. Ibig sabihin, every day we are a new person. Every day is a new beginning for us. Pero kung ating titingnan yung ebanghelyo tungkol sa pagbabasbas ng palaspas, ito yung isang nakakalungkot na realidad na kung sino yung mga taong nagwagayway ng palaspas at sumigaw, mabuhay ang anak ni David, Hosana sa anak ni David, ay sila rin yung mga taong sumigaw ng ipako sa krus. Mga kapatid, nasasalamin ba natin yung ating sarili sa katotohanan ito? Na tayo rin na nagsasabing mga Katoliko, tayo rin na mga nagsasabing tayo mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, ang madalas ay siya ring nagbibetray sa Kanya. Ang madalas ay siya ring nakakasakit sa Kanya. Ang madalas ay ang siya ring hindi tumutupad sa mga utos at sa kalooban niya. Tayo yun. Tayo yung mga taong minsang sumisigaw, Hosana sa anak ni David. At tayo rin naman dahil sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagkukulang, ay sumisigaw rin, ipako siya sa krus. Kaya nga yung ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, yung misa sa tungkol sa pasyon, sa pagpapakasakit ng ating Panginoon, makikita natin yung consistency of God and our own inconsistency.
Yung salitang passion ay merong dalawang kahulugan. Yung passion is yung ginagawa mo kung ano yung mahal mo, kung ano yung mahalaga sa'yo at ano yung gusto mo. You have this passion, for example, passion for art, no? Passion for dancing, or passion for cooking. Meron din naman yung passion na yung tinatawag nating pagdurusa, yung pagpapakasakit. And I think meron itong close connection. Dahil kapag mahal mo, handa mong gawin ang lahat, handa mong ialay ang lahat. And I think this is the passion of Jesus. His passion is for us. God is for us. God is with us. At yung pagiging kasama natin ay pagbibigay sa atin ng Diyos ng kanyang sarili. Ito yung passion of Jesus. Dahil gusto niyang ibigay ang kanyang sarili. Dahil gusto niyang tayo'y makapiling at makasama, ibinigay niya ang kanyang buong sarili. Kaya nga, makikita po natin dito sa pagdiriwang natin sa Linggo ng Palaspas at Linggo ng Pagpapakasakit na it is more about God. It is more about Jesus, not about us. Sabi nga ni San Agustin, the weight of the cross is not the one that saved the world. It is not the weight of the cross that saved the world. Rather, it is the weight of love of the one who carried the cross that saved the world. Ito yung bigat ng pag-ibig. Kaya nga, yung kulay pula ngayong araw na ito is not only a color for martyrdom, but it is the color of love. Sinasabi ng ating Panginoon that there is no greater love than this, than to lay down one's life for one's friends. At tila ba itong Linggo ng Palaspas or itong Passion Sunday is a patikim kung ano yung mangyayari sa Biyernes Santo. Mula ito yung Triduo Pasko, ito mula Huwebes, Biyernes at Sabado. The passion and the suffering of a lover. Ito yung pasyon ni Jesus dahil siya'y nagmamahal at dahil siya'y pag-ibig. Mga kapatid, sabi nga nila, kapag daw gusto mong magmahal, dapat handa ka palaging masaktan. Because suffering, pains, are actually part and parcel of loving. Kaya pala sabi ni Mother Teresa of Calcutta, love even it hurts. Love until it hurts. And love until it no longer hurts. No? Magmahal palagi, even it hurts, until it hurts. Ibig sabihin, kasama na talaga ng pagmamahal yung sakit, yung pasakit. Bakit? Because love is self-giving. Ang pag-ibig ay yung pagbibigay at pagbubuhos ng sarili na kahit na walang bumabalik, walang kapalit, tuloy ka pa ring nagmamahal. Kapag dumating na tayo sa ganitong punto ng buhay, mga kapatid, that is already what love of God is all about. That agape, yung total self-giving, yung pagbibigay ng ubos, buhos, lubos at taos na pagmamahal. Mga kapatid, ito yung kwento ng mga mahal na araw. Ito yung kwento ng Kwaresma. Ito yung kwento ng Linggo ng Palaspas, ng pagpapakasakit ng Panginoon. That it is not about us. Kasi palagi tayong nagkakasala, nagkakamali. We are not always consistent and we are not always faithful. But God is always consistent. God is always faithful. Tapat ang Diyos. Kaya nga, itinuturo sa atin ng ating pagdiriwang na ito kung ano yung halaga mo, kung ano yung halaga ng bawat isa sa atin. At ang halaga natin, ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ng Diyos. Because He died for us out of His love for us. Mga kapatid, ganito tayo kahalaga. Jesus gave His life for you, for me, for us. Sana pahalagahan natin ito. At paano natin ito papahalagahan? Sa pamamagitan ng araw-araw na pagsasabuhay na may pagmamahal sa ating puso, pagmamahal sa Diyos, at pagmamahal sa ating kapwa. Sana ito rin yung maging pasyon natin. Our passion is to follow Jesus. Our passion is to love.
This is the way of love. If you want to love, be ready. Maging handa na masaktan, maging handa na magsakripisyo, maging handa na magbigay ng sarili, ng buhay, ng ubos, lubos, buhos, at taos. Magmahal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ang linggo ng pagpapakasakit ng iyong anak ay palatandaan at nagpapakita kung gaano mo kami kamahal. Salamat po. Bagamat kami hindi karapat-dapat, ay kusa mong ibinigay ang iyong buong sarili. Ang buhay ng iyong anak na si Jesus, na siyang nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan na kami, O Diyos, kami Ama, ay iyong labis na minamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.